bukas ipagdiriwang ang Labor Day o Araw ng Paggawa. Pero may patikim na protesta na ang ilang militante kanina. At gaya ng mga nakaraang taon, pareho pa rin ang kanilang sigaw, aumento sa sahod at pagtutol sa kontraktualisasyon. Nakatutok si Chino Gastong. Ito raw ang paunang protesta ng akbayan sa bisperas ng Labor Day, ang kilos protesta sa Welcome Rotonda para ipanawagan ang pagtigil ng contractualization sa bansa. Naglagay din sila ng malaking banner sa pedestrian overpass para igit ang iba pang isyong isinusulong. Yung paglaban sa contractualisasyon ay isang mahalagang pundasyon doon sa pag-secure ng mga karapatan ng mga manggagawa. Mas maayos na relasyon sa korporasyon sa pagkilala ng kanilang benefits. Kabilang sina Bobby at Marco, di nila tunay na pangalan sa mga contractual workers sa isang opisina ng gobyerno sa Maynila. Si Marco may 3 anak na ipinapaaral. Si Bobby naman may 1 anak. Sa halagang 425 pesos kada araw o ang minimum daily wage, binubuhay nila ang kanilang mga pamilya. Bagamat swerte ng araw sila na may trabaho, talagang kapos daw ang kanilang sahod sa pantusto sa pagkain, kuryente, tubig at pag-aaral ng kanilang mga anak. Malaking tulong daw kung mapagbibigyan ng isinusulong ng 125 pesos across the board wage increase ng mga militanteng grupo. Napakaswerte ko kahit paano na may trabaho ko. So kahit mababa? Kahit mababa, at least kahit paano may inaasahan kami sweldo. Lalo na yung increase na ibibigay sa amin, mas malaking bagay yun. Ba yan? Malaking bagay yun kasi mas makakadagdag dun sa gastusin namin sa pang-araw-araw kung papatubad man yun. Ayon sa National Wage and Productivity Commission, imposibleng pagbigyan ng hinihinging 125 peso across the board wage increase. Wala pa rin daw malinaw na petsa kung kailan i-anunsyo ang pagpapatupad ng taas sa sahod o kung magkano ang makukuha ng mga nagtatrabaho sa Metro Manila. So maaring may decision na, sige, magko-comply kami, magbawas tayong tao. So it would be at the cost of employment, losses for many of our workers, no? And it might be at the cost of higher prices. Kasi pag tumaas yung wage bill, tataas yung cost of production. So pasa rin ganun din. Bukas inaasang magbibigay ng talumpati ang Pangulong Noynoy Aquino tungkol sa aumento sa sahod sa mga government employees. Pero nang matanong kahapon sa Oriental Mindoro, may pahaging na ang Pangulo. Ang question lang dito is yung kakayanin bang i-advance yung next tranche, which is the 4th tranche of the increase. So makakompleto po yung SSL3, perhaps 1 month earlier than originally planned. Taong 2001 pa raw isinusulong sa Kongreso ang panukalang batas para sa 125 peso across the board wage increase. Pero dahil sa samut-saring dahilan at sa iba-iba na ring cost of living sa bawat lugar, hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ito. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.